Dahil din sa mga panahon na ito na mayroong mga krisis, natututo tayo dahil sa ating belief in Jesus to pray. To pray. Dahil yung panalangin, that makes the difference. Pag sinasabi, may nangyari, mag-pray tayo. Huwag nating sasabihin, pray na naman. Hindi, yun talaga ang importante. Yun yung magtatawid. Yun natutunan natin dahil Christian na tayo, born again na tayo. We pray. For in Philippians chapter 4, verse 4 to 8, it says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun yung nagtatawid sa akin ngayon. Ngayon, sa akin mismo. Nung nangyari ang lahat ng ito, at nung tumatagal na, at nung lumalala na, ang dami-dami kong iniisip. Ang dami-dami namin kailangang asikasuhin. Na hindi yun maaasikaso kung hindi kami aalis dito at babalik doon. Yung tipong pagbalik namin doon, pagtugtong namin doon, asikasuhin mo na lahat ng gagawin mo, mamayang hapon, babalik na tayo agad sa Pilipinas. Hindi naman posible din yun. Kailangan namin umalis dito, babalik kami doon, may mga asikasuhin kami doon. At habang nandoon kami, tuloy-tuloy pa rin ang mga nababasa natin sa balita, patuloy na pagtaas ng mga plane tickets, patuloy na pagtaas ng mga langis, patuloy na pagtirahan ng mga missile, at may mga kailangan gawin para sa pagbabalik namin dito sa Pilipinas. Meron tayong gawain, meron tayong I Am Victorious Tour starting May 16. Kaya from May 16 onwards, lilibot tayo ng buong Pilipinas. Kailangan ako talaga makabalik before that time. Pero habang nangyayari yung lahat ng yun, ako pa lang to, hindi pa yung ibang mga tao. Ano yung nagtatawid sa akin? Prayer. You learn to pray. You pause and you say to God, Lord, hindi ko alam paano to, pero pinagpipray ko ito sa iyo. Kaya, hindi ako na-high blood. Kaya pag minsan may nagsasabi sa akin, hina-high blood na po ko, mag-pray ka, kapatid. Pag may nagsasabi sa akin, lahat ng iniintindi na nagpapa-high blood sa kanila, mag-pray ka, kapatid. And then pagkatapos yung magpa-check up ka din. Dahil baka alimasag yan, baka hipon yan, baka taba ng baboy yan. Gawin mo rin yung mga dapat mong gawin. Pero you pray. You pray. Dahil ang sabi nga sa atin dyan sa Philippians chapter 4, 4 to 8, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Sabi nila, paano nagagawa ng born again yun? Na may maraming mga nangyayari, ang tindi ng iniisip. Pero ang ginagawa ng born again, nagre-rejoice pa rin. Kailan? Always. Tapos, kailan ulit? Again. I say, rejoice. Ganun ang born again Christian. We not only rejoice once, sabi doon, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya masasabi talaga ng mga born-again Christian, meron siyang peace of mind. Meron siyang peace of heart and mind. Kaya yung kanyang isipan, pinupuno niya ng, ano sabi sa verse 8? Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,
if anything is excellent or praiseworthy, you think about such things. Hopeful pa rin. When somebody asks me, Pastor, sa tingin mo ba matatapos na agad to? Sabi ko, being realistic about it, and how we hear what we hear, see what we see, read what we read, mukhang hindi pa. Pero, andun yung hope mo. Andun yung positive thinking mo. Kasi nandun ang faith mo kay Jesus when you pray.